That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. No? Pag nagsimula yan, lalabas yung ebidensya eh. Yes. Ililift yung bank secrecy laws para buksan yung bank account ng akusado. Magte-testify yung mga nasa ICC ngayon na nagsasabi, siya ang reyna ng Tokhang sa Davao. No? Yung COA, magte-testify para ipaliwanag yung kanilang notice of disallowance. No? Si Piatos, baka biglang sumulpot para ipaliwanag kung nakuha ba niya yung pera. No? Yung nagdala ng 120 million ng mga sundalo, yes, magpapaliwanag. So lalabas yung ebidensya. At kung lumabas, very compelling ang ebidensya, yung mga swing senators ba, boboto to acquit. No? Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions ang pumasok sa bank account na galing kay Sammy Uy, kay Michael Yang, na mga drug lords at iba pa yung mga pogo lords. So, kung ikaw ay swing votes, nakita mo, naku, yari ako rito. Baka malink ako sa drugs. Yes. Kung i-acquit ko to. So, game changer yun eh. Kaya gusto nila hindi masimulan. Kaya nga sineset nila, inuulit ko, in limbo, dahil sineset nila yung template para ito ay i-reject ng 20th Congress na actually kasama sila. No? Kaya dapat yung pressure ngayon, in 1.5 months, bago mag-convene yung 20th Congress, yung pressure ay we're watching you. Yes. No? Isusumpa namin kayo. Lalo na yung mga kabataan na nagpakita ng puwersa last midterm election. Hindi namin kayo kakalimutan. Yes. Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat kayo. Nagsisimula na kami magising. Okay. No? Kaya yun yung dapat pressure. Dahil kung wala kang ganyang pressure, no? Yung kawalangian na yan, magpapatuloy. At saka babanggitin ko lang that the tactic right now of yung mga kaalyado ni VP Sara ay para nagbibigay sila ng mga dahilan kung bakit kailangan daw i-dismiss. Sabi nga ni Bato at ni Bongo na sabi nila kaya nila fina-file itong motion na to ay dahil daw maraming mas importanteng problema ang Pilipinas. Walang kinalaman sa sikmura ang impeachment. No? That's what you call an appeal to emotion. Okay, ngayon kung hindi matalas ang pag-iisip mo at mabilis ka lang passively na nagtatanggap ng mga naririnig mo, maniniwala ka sa ganyang appeal to emotion na paano naman ang mga ibang mga importanteng mga kailangan priority bills na ipapasa natin, paano ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagkain na kailangan o medical na tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Hindi ba mas importante daw yun? Bakit daw natin tinututukan ang isang vice-presidente? Makakatulong ba daw yan sa mga milyong-milyong mga mamamayan natin na hirapan? Nag-bycam nga sila, nag-meeting nga sila tungkol sa 200 peso wage increase eh. Inaprubahan ba nila? Hindi. Hindi. So ano yung mga pinagsasabi nila sa sikmura? Sahod ang pinakamalaking issue sa sikmura, tapos hindi nila inaprubahan. Ano mga pinagsasabi nila? Ito naman mga to eh. Di ba? Sinasabi nga natin eh, no? Yung mga sinasabi nilang dahilan ay peke. No? Peke yan, no? Okay. Maniwala ba kayo sa bagong revelasyon ni Senador Bato? Na ano daw? That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. Guided daw siya ng Holy Spirit. Wala kaya pagkakaiba ito kay Pastor Apollo Kibuloy? Bakit? Di ba noong tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy, anong sabi niya? Yon umanong pagtakbo niya ay utos ng kaniyang ama. At ang tinutukoy niya ay ang Diyos Ama. Para uupo siya bilang senador. Nabigo. Dahil ang claim niya, meron siyang mahigit 8 milyon, mahigit lamang 5 milyong bumuto sa kanya. Kung mahigit 8 milyon ang miyembro, asa na yung iba? Ngayon, ang claim ni Senador Bato na guided by, ano daw siya? Guided by... That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. Kung guided siya by the Holy Spirit, at yun ang layunin ng banal na Espiritu, na i-dismiss o ipa-dismiss ang kaso, bakit nabigo si Senador Bato? Tatalakayin natin ito mga kapatid. Ito ba'y isang malaking pamumusong sa Diyos mismo? Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib
pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muli makasama ninyo. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At may katanungan tayo dyan, no? Maniniwala ba kayo? Yes or no lang yan. Maniniwala ba kayo sa deklarasyon at revelasyon ni Senador Bato? Ha? Maniniwala ba kayo sa deklarasyon at revelasyon ni Senador Bato na ano daw? That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Oh. Holy Spirit is guiding me all the time. Oh. Nakakagulat na revelasyon ito. Di kaya ito magiging ala pakyo ang pahayag ni Senador Bato? Bakit ala pakyo? Eh di po ba si Pastor Apollo Kibuloy guided by God the Father para sa pagtakbo dahil gusto siyang uupo bilang senador? E ano nangyari? Kung yun ang pahayag ng Diyos, ba't natalo si Pastor Apollo Kibuloy? Kaya magtaka na tayo. Sino kayang Diyos ang tinutukoy ni Pastor Kibuloy diyan? Si Senador Bato din, no? Kung mapansin ninyo mga kapatid, guided daw siya by the Holy Spirit all the times. Oh. So, kung guided siya by the Holy Spirit, ang tanong dito, bakit din nabigo ang layunin nilang i-dismiss? Kung maalala ninyo, may babala na ang ating Panginoong Hesus diyan sa banal na kasulatan na ang sabi niya sa San Mateo Kapitulo 5, 34-37, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y mangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kaniyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi kayang paputiin o paitimin. Pero wala namang buhok si Senador Bato, di po ba? Oh, so kahit sa ulo di pwede manumpa. Bakit ano daw? Dahil hindi kayang paputiin at paitimin. Sabihin mo lang, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Abay, delikado pala. Anong sumpang idaragdag buhat sa masama? Pero sa panindigan ni Senador Bato, guided by the Holy Spirit daw siya.
Pero iba ang tingin sa mga eksperto. Bakit? Bakit layunin daw na i-dismiss? Ibalik natin ang kanilang analysis. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Pag nagsimula yan, lalabas yung ebidensya eh. Yes. Ililift yung bank secrecy laws para buksan yung bank account ng akusado. Magte-testify yung mga nasa ICC ngayon na nagsasabi, siya ang reyna ng Tokhang sa Davao. No? Yung COA, magte-testify para ipaliwanag yung kanilang notice of disallowance. No? Si Piatos, baka biglang sumulpot para ipaliwanag kung nakuha ba niya yung pera. No? Yung nagdala ng 120 million ng mga sundalo, Yes, yung mga sundalo. magpapaliwanag. So lalabas yung ebidensya. At kung lumabas, very compelling ang ebidensya, yung mga swing senators ba, boboto to acquit. No? Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions ang pumasok sa bank account na galing kay Sammy Uy, kay Michael Yang, na mga drug lords at iba pa yung mga pogo lords. So, kung ikaw ay swing votes, nakita mo, naku, yari ako rito. Baka malink ako sa drugs. Yes. Kung i-acquit ko to. So, game changer yun eh. Kaya gusto nila hindi masimulan. Kaya nga sineset nila, inuulit ko, in limbo, dahil sineset nila yung template para ito ay i-reject ng Yes. 20th Congress na actually kasama sila. No? Yes. Kaya dapat yung pressure ngayon, in 1.5 months, bago mag-convene yung 20th Congress, yung pressure ay, we're watching you. Yes. No? Isusumpa namin kayo. Lalo na yung mga kabataan na nagpakita ng puwersa last midterm election. Hindi namin kayo kakalimutan. Yes. Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat kayo. Nagsisimula na kami magising. Okay. No? Kaya yun yung dapat pressure. Dahil kung wala kang ganyang pressure, no? Yung kawalangian na yan, magpapatuloy. At saka babanggitin ko lang that the tactic right now of yung mga kaalyado ni VP Sara ay para nagbibigay sila ng mga dahilan kung bakit kailangan daw i-dismiss. Sabi nga ni Bato at ni Bongo na sabi nila kaya nila fina-file itong motion na to ay dahil daw maraming mas importanteng problema ang Pilipinas. Walang kinalaman sa sikmura ang impeachment. No? Yun. That's what you call an appeal to emotion. Okay, ngayon kung hindi matalas ang pag-iisip mo at mabilis ka lang passively na nagtatanggap ng mga naririnig mo, maniniwala ka sa ganyang appeal to emotion na paano naman ang mga ibang mga importanteng mga kailangan priority bills na ipapasa natin, paano ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagkain na kailangan o medical na tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Hindi ba mas importante daw yun? Bakit daw natin tinututukan ang isang vice-presidente? Makakatulong ba daw yan sa mga milyong-milyong mga mamamayan natin na hinapan? Nag-bycam nga sila, nag-meeting nga sila tungkol sa 200 peso wage increase eh. Inaprubahan ba nila? Hindi. Oh. Hindi. So ano yung mga pinagsasabi nila sa sikmura? Sahod ang pinakamalaking issue sa sikmura, tapos hindi nila inaprubahan. Ano mga pinagsasabi nila? Ito naman mga to eh. Di ba? Sinasabi nga natin eh, no? Yung mga sinasabi nilang dahilan ay peke. No? Peke yan, no? At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Senador Dante Marcolita ng ANC pumalag kay Father Flavi na tinawag na Judas ang 18 senadors na bumuto para ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pare na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pare, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon din. Yes, ito para kay VP Sara Duterte. Hindi siya makakataka sa impeachment. VP Sara may sumo na. Sinampula na siya sa Senado at hindi siya makakatakas nito. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment, inisyohan pa rin ng writ of summons ni Presiding Officer Senate President Chis Escudero si Vice President Sara Duterte. Wala sa ating bansa si VP Sara
nasa Malaysia kasama ang kaniyang pamilya. Personal daw. Sa ilang araw na proceedings, kumbaga sa teleserye, sakto ang iskina, hindi nagdarawang isip ang kamara, kumpiyansa silang tuloy ang kaso, wala daw hahadlang kahit maraming nangyayari sa Senado sa kanilang nangyaring debate. Sa huli, summon is served kahit wala sa ating bansa. Niyutin, ang Senado na ngayon ay impeachment court na opisyal nang naglabas ng writ of summon laban kay VP Sara. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, kailangang sagutin ni VP Sara ang lahat ng mga paratang. Hindi pwedeng patatagalin pa at hindi pwedeng iwasan ito. For may kasunod, dahil pagkatapos niyang sumagot, may 5 araw ang prosecutors para sumagot, para gumanti sa legal na paraan. Malulusutan kaya ito ni VP Sara? Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Ikong si Marcolita ay may buwelta sa paring si Father Flavi dahil ayon sa kanya, di pwede na yung religious haluan daw umano sa politika, di maaari yan. Pero nakalimutan na ba ni Senador Marcolita noong isinagawa ang rally nila, di po ba? Rally para sa kapayapaan, pero walang kaugnayan daw sa politika, ngunit ang ministro ng INC ay binanatan at tinawag pa na pakinggan natin. Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. That's my humble... Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. At kung maalala ninyo, mismo si Senador Marcolita, ginaya niya ang pahayag na ito na may politiko daw umano na di pa sumikat, laos na. At may tinawag pa siyang politiko na daw umano yung politikong yon ay bulaang propeta. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy niya. Now, ituloy natin ang ating pagtalakay mga kapatid dahil naputol kagabi. Pumasok tayo sa punto por punto. Ang kaugnay sa ipinagdiwang natin na Solemnity of the Holy Trinity. Kung maalala ninyo, ang mga ministro ni Felix Manalo gumagamit ng mga aklat katoliko para pabulaanan itong aral ng simbahang katoliko kaugnay sa Santissima Trinidad Holy Trinity. Dahil ayon sa kanilang ministro, imbinto lang daw ito ng simbahang katoliko na tayo'y nag-iimbinto ng Diyos. At iba't ibang mga aklat ang ginagamit nila. Pero ilantad natin at sasagutin dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Anong aklat unang ginamit nila? Ito, kabanal-banalang 1:3, ang Diyos ng mga Kristiyano,
na ang may akda ay si Father Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. Sa pahina 22, ito ang ginagamit ng mga ministro, pakinggan ninyo. Na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba ang mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan? Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla, ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, malinaw na malinaw po ang pag-amin ng mga nagtataguyod ng doktrina sa aral na tinatawag nilang Trinidad. Na sa matandang tipan, wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. Yan ang sabi ng ministro na inaamin sa aklat na sa lumang tipan wala kahit pahiwatig man lang. Pero alam nyo ba, may pinutol ang ministro ni Manalo. Ano bang pinutol? Kaya mag-ingat talaga sa mga taktikang ito. Ano bang pinutol? Ito, ipakita ko sa inyo ang ginamit ng ministro, mga kapatid. Ito po ang binasa niya. So, napansin niyo yung binasa niya. No? At ito ang binasa niya. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sinasabing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalabas sa salita na layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Yan. At ito, ang pinutol nila. Ayon sa sinabi na sa atin, nagsisimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga sa kabanal-banalang isang tatlo ay isiniwalat lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ang anak sa makatuwid, ang pasimula ng lubos na pagkilala natin sa Diyos. Yon ang pinutol nila sa aklat na ito, mga kapatid. No? So, una, bakit sinabi sa naturang aklat na binasa ng ministro ayon sa isang teologo na mga manunulat sa lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona? Una, dahil alam naman natin na ang divine revelation was gradually revealed to us by God sa pamamagitan ng kaniyang simbahan. We are not a Bible alone. Yeah? Hindi tulad sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na Bible alone sila. Yun ang pahiwatig. So may pinutol. Halimbawa, kung yun ang kanilang argumento, di po ba kahit
ang pagkaanghel ni Felix Manalo, di din mabasa sa Biblia, pero pinaniniwalaan yan ng mga iglesia ni Manalo. Pinaniniwalaan nila yan. Yung pagtalikod sa tunay na iglesia, aral nila yan. Di yan mabasa sa Lumang Tipan, pero pinaniniwalaan nila yan. So, ano ba ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus? Bakit kailangan na ang simbahan, ang tunay na simbahan, ay magdeklara sa opisyal na aral yung tinatawag na dogma? Kung maalala ninyo, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa Juan Kapitulo 16, 12-14, marami pa akong sasabihing mga bagay sa inyo, ngunit hindi ninyo ito matatanggap sa ngayon. Gayunman, sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili, kung ano ang kaniyang naririnig. Iyon ang kaniyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So, sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo na Bible alone, Biblia lang? Malinaw ang pahayag sa ating Panginoong Jesucristo na para sa mga ngaral sa tunay na iglesia, may gabay na banal na espiritu. Hindi kay Senador Bato. Ito'y sa tunay na iglesia. Pero, kung gusto nila letra por letra na mabasa, ito na sa halin, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Bakit pinakita natin ito, Amplified Bible, na ginagamit din nila? Dahil sa Lumang Tipan, ito ang mabasa natin sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Then God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not in physical but spiritual, personally, and moral likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Yon ang mabasa natin sa salin na ito, mga kapatid. So, di ba hanap nila, pag may mabasa, dapat paniniwalaan. At hindi lang yan, balikan natin, dahil ito ginagamit din ng mga ministro ni Felix Manalo para kontrahen ang doktrina ng simbahang Katoliko kaugnay sa Holy Trinity. Pakinggan ninyo. Ano rin po ang inamin ng mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad, ukol naman po sa Bagong Tipan? Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi sa pahina 69. Ganito ang kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng Bagong Tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng Bagong Tipan. Yan ang ginamit nila at pinagputol-putol nila, mga kapatid. Pero ano po ba ang konteksto sa naturang aklat? Sa pahina 69 hanggang pahina
70, ito po ang ating babasahin mga kapatid dahil pinag-chap-chap na naman ito sa ministro. Ito ang mabasa natin. Pahina 69. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat sa bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkapantay na makadiyos na persona. Ngunit, nandun ang tatlo. O, yan ang pinutol ha. Iniwasan yung ngunit. Diyan lamang sa makadiyos na persona siya. O, yan. Ngunit, nandun na ang tatlo. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu. At nandun na rin ang tatlunghang balangkas at ang tatluhang formula. Ang tatlo ay hindi tinitingnan sa kanilang kakayahan o personalidad, ngunit sa kanilang papel at misyon sa panukala ng Diyos para sa katubusan ng tao. Kahit si Kristo at hindi ang tatlo ang nasa sentro ng mensahe ng bagong tipan tungkol sa kaligtasan. Merong pagkukulang sa esensya at kaganapan ng turo ng bagong tipan kung hindi pa ipinakilala na si Kristo at ang kaniyang mga gawain ay matalik na kaugnay ng nagliligtas na pagkilos ng Ama at ng banal na Espiritu. Ibig sabihin na nandun na at dapat maipakita ang Trinitaryong batayan ng plano ng Diyos. So, napansin ninyo mga kapatid, itong aklat na ito, pinutol na naman ng ministro ni Felix Manalo. Pero, si Parba, noong nasa TV program pa siya, gumagamit siya ng salin na The Voice Bible. Sa The Voice ba na ginagamit ng mga ministro? Wala ba tayong mabasa dahil bakit ginamit nila iba't ibang mga version ng Biblia? Doktrina nila, bawat doktrina merong katumbas na version dahil para ipalitaw na litra por litra sila. The Voice, ginagamit nila ito. Pero, ano po ba ang mabasa sa San Mateo Kapitulo 28:19? Ito po mabasa natin. Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ang tanong, di ba ito nabasa ng mga ministro o pinipili lang talaga nila dahil kontra sa kanilang doktrina? At hindi lang yan. Ito, nasalin, ang Amplified Bible. Di ba nila alam yan? Na may mabasa sa Amplified, ginagamit din nila ito. Ito sa Revelation chapter 7 verse 10. And the loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb. Our salvation is the Trinity's, to give unto God the Trinity we owe our deliverance. Ang salin na ito mga kapatid ay ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo.
Pero imposible naman kundi nila na yan nabasa. Pinipili lang nila dahil una, di nila matanggap ang doktrina sa Santissima Trinidad. Iba kasi ang turo ni Felix Manalo noong si Felix Manalo ay nagtatag sa naturang sikta, mga kapatid, na inaniba nila. No? Okay. Tuloy natin ang kanilang mga paggamit sa mga aklat Katoliko. Ito pa, mga kapatid, pinutol din ito ng ministro. Mag-ingat kayo. Saan po ba galing ang aral ng tinatawag nilang Trinidad? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang isang aklat na pinamagatang Systematic Theology. Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakakatha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Hindi naman po siguro mahirap isipin na ang Diyos na inimbento lamang ay hindi tunay. Hindi po ba, mga kaibigan? Payag po ba kayo na ang Diyos na inyo pong paglingkuran ay inimbento lang o hindi tunay? Una, mga kapatid, misleading ang pahayag ng ministro. Dahil ang nabasa niya, ang Trinity, theological term, Trinity, inimbento ni Tertulliano. Hindi ang pagka-Diyos. Halimbawa, naniniwala sila sa salitang monotheism dahil naniniwala sila sa iisang Diyos. Ang tanong, sino ba nag-imbento sa salitang monotheism? Hindi lang yan. Mabasa ba sa Biblia ang salitang monotheism? Di naman yan mabasa sa Biblia. So, dahil nabasa niya na the term was invented by Tertullian, abay, ang pagka-Diyos umano ay inimbento ni Tertullian. Misleading yan. Pinutol kasi ng ministro yung binasa niya. Ito ang binasa niya, mga kapatid. The term Trinity is not found in Scripture. The invention of the term is ascribed to Tertullian. Napansin nyo ba ang nakasulat? The invention of the term. Ano daw ang inimbento? The term is ascribed to Tertullian. Hindi sinabing the invention of God is ascribed to Tertullian. At meron siyang iniwasan. Ano ang iniwasan? Ito, mga kapatid. Ituloy lang. Ito ang iniwasan. Although the conception it expresses is scriptural. Yon pala ang iniwasan ng ministro ni Felix Manalo. Kaya mag-ingat. Ngayon, kung gusto talaga sila letra por letra, balikan natin ang mabasa sa tinatawag na Amplified Bible. Ginagamit nila ito na version sa Revelation chapter 7 verse 10. Ito yung mabasa natin. And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And to the Lamb, our salvation is the Trinity's to give unto God the Trinity we owe our deliverance. So, ngayon, kung ang argumento nila ang mabasa lang sa Biblia ay dapat paniniwalaan, inabasa na natin. Paniniwalaan ba nila yan? Di lang yan. Meron pang isang aklat na ginagamit at pinagputol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Ano yon? Ito, God and Myself. So, pinutol-putol nila ito. Ano po ba ang mabasa sa naturang aklat na pinagputol-putol
nito mga ministro ni Felix Manalo. Ito mga kapatid, pakita natin sa inyo ang aklat na ginagamit nila. Ano pa po ang isang kapansin-pansin sa pag-aming ginawa ng mga nagtataguyod ng mga doktrina ng Trinidad? Sa isa pa po nilang aklat na pinamagatang God and Myself, An Inquiry into the True Religion, ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 118. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo na walang sino mang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Mga kaibigan, hindi po ba kakatuwa ito? Umimbento po sila ng isang Diyos na kahit sino man sa kanila ay wala pong nakakaunawa. Kahit pa raw po ang pinakamarunong nilang teologo, ni ang pinakadakila nilang santo, ay nahihiwagaan daw sa tinatawag na Trinidad, gaya ng isang batang may 7 taong gulang. Paano nga namang maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anilay 3 persona na pawang mga Diyos? Ayan. May pinutol na naman ang ministro ni Felix Manalo sa aklat na itong God and Myself, na ang may akda ay Otoridad Katoliko si Martin Scott. Ito po ang mabasa kasi mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga chap-chap na paraan. Ito ang kanyang binasa. The Trinity is a wonderful mystery. No one understands it. The most learned theologians, the holiest pope, the greatest saint, all are as mystified by it as a child of 7. Anong karugtong? Ito ang karugtong. It is one of the things which we shall know only when we see God face to face. Yun ang konteksto mga kapatid, na lubos lamang natin makilala ang Diyos kung harap-harapan na natin siya na makita. Ngayon, ibig ba sabihin na ang pinaniniwalaan na Diyos ng mga INC ay hindi talaga misteryo? Yung misteryo ay biyan na sa human mind natin. Bakit? Di ba nila alam, mabasa yan sa Biblia? Kung tignan natin ang mabasa mga mahal na kapatid sa Job chapter 11 verse 7. Ano po ba ang mabasa diyan? Dahil parang tutol sila na ang Diyos ay misteryo. Ito po ang mabasa natin. Can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? So dito pa lang sa Biblia na mabasa natin na ang Diyos ay misteryo biyan sa human mind, mga kapatid. Tama ang nakasulat sa aklat na binasa ng ministro ni Felix Manalo, na ano daw, ang Diyos ay misteryo. Pero iniwasan para mawala ang konteksto, ang karugtong na lubos lamang nating makilala ang Diyos na misteryo kung ano daw, lubos nating makilala kung kaharap at maiharap, haharap na tayo sa Kanya face to face. Di lang yan. Kung balikan natin ang Amplified Bible, makita natin na kahit na kaharian ng Diyos, misteryo din. Posible di alam ito ng ministro. Sa Lucas 8
10, ito ang mabasa natin mga kapatid. And he said to you, who have been chosen, it has been granted to know and recognize the mysteries of the kingdom of God. But the rest of it is in parables, so that through seeing they may not see, and hearing they may not understand. So, sino ang makapagturo sa misteryo ng kaharian ng Diyos? Yung pinili mismo ng Diyos. At wala namang iba na pinili, kundi nasa tunay lamang na iglesia, mga kapatid. No? So, ngayon, ito bang misteryo na ito, inihayag ng Diyos? Saan? Natural, nasa tunay na iglesia. Mahilig nilang ginagamit itong The Message Bible. Ito mabasa natin sa The Message. This mystery has been kept sa Colossians chapter 1 verse 26-29. This mystery has been kept in the dark for a long time, but now it's out in the open. God wanted everyone, not just Jews, to know this rich and glorious secret inside and out, regardless of their background, regardless of their religious standing. The mystery is a nutshell, is just this: Christ is in you, so therefore you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple. That is in a substance of our message. We preach Christ, warning people not to add to the message. We teach in a spirit of profound common sense, so that we can bring each person to maturity. To be mature is to be basic. Christ no more, no less. That's what I am working too hard at day after day, year after year, doing my best with the energy God so generously gives me. So, kahit pa sa ginagamit nila na talata, mga kapatid, at lalo na sa Biblia na The Message, may mabasa natin na yung misteryo ay inihayag mismo sa pamamagitan ng mga otoridad sa simbahan. Pero parang tinututulan. At hindi lang yan, ng mga ministro talaga yan. Ito pa na aklat. Ginagamit din nila. Sa anong paraan na ginagamit nila ang naturang aklat? This is Catholicism. Ito po ang mabasa, mga kapatid, sa aklat na ginagamit nila. Paano nga namang maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anilay tatlong persona na pawang mga Diyos? Paano nga namang maiintindihan na ang isa, ang Ama, at isa pa, ang anak yan, at isa pa, ang Espiritu Santo, ay isa lang? Anong uring misteryo po ba ang tinatawag nilang Trinidad? Pwede kayang ang Diyos ang may gawa ng misteryong yan? Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang This is Catholicism. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 25. Hindi nga makagagawa ang Diyos ng isang kahangalan, isang salungatan ng mga salita. Hindi niya magagawa, halimbawa, na ang dalawa at dalawa ay maging lima. Mga kaibigan, ayon na rin po sa paring Katoliko, hindi kailanman gagawa ang ating Panginoong Diyos ng isang kahangalan. Yan, mga kapatid. Misleading na naman ang ginagamit ng ministro kaugnay dito. Ang konteksto na binasa niya ay ito. God, of course, cannot perform an
absurdity, a contradiction in terms. He cannot, for instance, make 2 and 2 equal 5. Yun ang konteksto. Ano daw? Di pwede gagawa ang Diyos ng kahangalan. Di pwede gagawa ang Diyos ng kontradiksyon. Pero ang tanong, ang tinutukoy ba niya ay kaugnay sa misteryo? Dahil, ang sabi kasi ng ministro, ang tinutukoy daw umano dito sa aklat ay tungkol sa misteryo. Mali. Paano nga namang maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anilay 3 persona na pawang mga Diyos? Paano nga namang maiintindihan na ang isa, ang Ama, at isa pa, ang anak yan, at isa pa, ang Espiritu Santo, ay isa lang? Anong uring misteryo po ba ang tinatawag nilang Trinidad? Pwede kayang ang Diyos ang may gawa ng misteryong yan? Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang This is Catholicism. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 25. Hindi nga makagagawa ang Diyos ng isang kahangalan. So, mga kapatid, malinaw ang binasa. Hindi nga makakagawa ang Diyos ng isang kahangalan. Di naman sinabi diyang, hindi nga makakagawa ang Diyos ng isang misteryo. Pero, yung binasa niya dito, iniugnay niya sa misteryo. Ang iniiwasan niya, dito mga kapatid, alam niyo, ang iniiwasan, walang iba, yung misteryo of the Holy Trinity. Asan? Ito, iniiwasan talaga ng ministro ni Felix Manalo ito. Ito mabasa mga kapatid. The most exalted truth concerns God Himself revealed to us that there are 3 really distinct persons in the one true God. Each of the divine persons is perfectly equal to one another because each possesses the same divine nature and each is God. The Father then is not older or greater than the Son, nor the Father and the Son superior to the Holy Ghost. Rather, since all persons are the same infinite and eternal God, they all enjoy the same infinite wisdom, goodness, and power. Yun ang mabasa natin sa naturang aklat. So kaya, magaling talaga sila magputol-putol. No? Pinuputol-putol nila at kung kayo, mga kapatid na inosente at walang background, kaugnay sa mga aklat Katoliko na pinagputol-putol, pinagchap-chap, nitong mga ministro ni Felix Manalo, delikado. Matangay talaga kayo sa iglesyang tatag lamang ng tao. Okay. Ano pa na aklat na ginagamit nila? Para lang. Pansin nyo, ang daming mga aklat Katoliko. Katoliko talaga ang binanata nila. Doktrina ng simbahang Katoliko ang binanata nila. Ito pa na aklat mga kapatid. Para pabulaanan. Anong pamagat ng aklat? Lumang aklat na ito. Ito ang aklat na ginagamit nila, The Discourses of the Apostles' Creed. Ano po ba ang sa pahina 206? Isang kahangalan po ang doktrina ng tinatawag nilang Trinidad. Ano pa po ang dapat makatawag na? Yan. Di po ba? At delikado talaga ang sa INC, mga kapatid. Isang malaking pamumusong sa banal na sangtatlo. Isa daw kahangalan.
O sige nga, kung isang kahangalan, kung di ninyo paniniwalaan, hindi mabasa sa Biblia, asan mabasa sa Biblia na isang kahangalan ang paniniwala kaugnay sa Trinidad? Wala, iimbento lang yan ng ministro ni Felix Manalo. So, itong aklat naman ito, ginamit, pinaputol-putol sa ministro. Tuloy natin. Pansin sa ating lahat tungkol dyan, sa doktrina ng tinatawag po nilang Trinidad. Isa pa pong aklat ang aming babasahin, pinamagatang The Discourses on the Apostles' Creed. Isinulat naman po ito ng isang nagngangalang Clement H. Crack. Ganito po ang kanyang sinasabi sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon, sa konsilyo ng Nisea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa atin na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381, sa konsilyo ng Constantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang binasa po natin? Magkaibang petsa po at pagkakataon ang pagkakaimbento o pagkakabuo ng mga aral na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos daw. Mga kaibigan, mahigit 300 years po pagkamatay ng mga apostol. At pagkatapos masulat ang bagong tipan, taong 325 AD, ika-4 na siglo na o 4th century na nang imbentuhin ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nisea ang aral na si Kristo ay tunay na Diyos. Pagkaraan naman po ng 56 na taon, sa konsilyo naman ng Constantinopla, nagpahabol pa ng isang Diyos ang Iglesia Katolika Romana. Noong 381 AD, inimbento naman po nila ang aral na ang Espiritu Santo ay Diyos. Magaling talaga magsinungaling ang mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Bakit? Mabasa ba sa aklat na binasa niya Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack na inimbento ang Trinidad? O, tingnan natin mga kapatid. Binasa niya 200 sa aklat 206. O, silipin natin dito sa aklat na ito, 206 daw. Mabasa na inimbento ng simbahang Katoliko. Okay. Ano ba ang konteksto sa naturang aklat? Ito po mga kapatid ang mabasa sa 206 na ginagamit niya. Thus, for example, it was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus Christ is truly God. And in 381, at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Ito ang iniwasan din. These were no new doctrines. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear what had been taught by Christ and His apostles. Yun ang mabasa natin sa aklat na itong Discourses of the Apostles' Creed. Asan yung sinabi niyang inimbento? It was defined by the council. Halimbawa, kung idiniklara ng simbahang Katoliko, ibig sabihin inimbento, at kung inimbento ng simbahang Katoliko, ibig sabihin di pwedeng tanggapin dahil idiniklara ng konsilyo, inimbento ng simbahang Katoliko. Ang tanong, ano ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine kaugnay sa Biblia? Sino ba ang nagdeklarar
sa Biblia. Silipin muna natin ang Pasugo Magazine nila. Ito. Sa Hunyo 1951, page 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. So ano daw? Kailan? 1546. Sa Konsilyo ng Trento, huling-huli na, ikumpara sa pagdeklara sa Simbahang Katoliko kaugnay sa hypostatic union ng ating Panginoon Jesucristo, both human and divine. Pero, bakit idineklara yon batay sa aklat na ginagamit at iniwasan ng mga ministro? Dahil may Arianism. At ang modernong Arianism ngayon, yung sikta ni Felix Manalo, na nagtuturo na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Kaya idineklara, kaya mabasa natin, reaffirm. No? At yon ang iniwasan ng ministro ni Felix Manalo para pabulaanan. Ito ang mabasa, mga kapatid. Asan ang invento dyan? Thus, for example, it was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 381 Anno Domini at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. These were no new doctrines. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear what had been taught by Christ and His apostles. Yun ang mabasa natin, mga kapatid. Asan ang imbento? Idineklara ang hindi bagong katotohanan. Kaya, kung idineklara ang di mabagong katotohanan, mga mahal na kapatid, balikan natin ang deklarasyon sa Biblia. Kailan nadeklara ang Biblia ayon at nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ito, Pasugo Hunyo 1951, page 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat ng mga aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Ngayon, ang tanong, dahil po ba idineklara sa Konsilyo ng Trento sa taong 1546, ibig po ba sabihin ang Biblia di dapat tanggapin sa INC dahil 1546 inimbento? Yun po ba? Ang tanong, bakit tinanggap nila yan? Ang Biblia. Ba't kinopya nila? O isip-isip naman pag may time, di ba? Ba't kinopya nila? Di lang yan. Ito pa, mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Balikan natin. Hunyo 1951, page 27. Ito, mabasa natin. Ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim, na maingat, na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng konsilyo ng Florencia noong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasius noong taong 492-496,
at ng Papa Damaso noong taong 360. O iyon, ang deklarasyon sa Biblia. Ang tanong, kung tutol sila na idineklara ng konsilyo ng Simbahang Katoliko ang divinity of our Lord Jesus, hindi yan ibig sabihin na ang Simbahang Katoliko ay nagawa ng Diyos. Idineklara lang ang di mabagong katotohanan. Gaya sa nabasa natin na ang mga aklat sa luma at bagong tipan, idineklara ng konsilyo na banal. Ibig ba sabihin, inimbinto lang ng Simbahang Katoliko ang pagkabanal sa naturang mga aklat. Kaya isip-isip naman pag may time. Okay? So, yon ang isa sa mga ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo at ating pinakita sa inyo para kung sakali na maimbita kayo sa kanilang mga pandoktrina, at least, mga kapatid, alam niyo na paano sasagutin yung pinag-chop-chop nila. Tandaan natin na minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. At sa ating pagdaan sa mundong ito, huwag nating kalimutan, mga kapatid, na ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napaka-delikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Kung panindigan nila na dapat mabasa sa Biblia, malinaw naman ang mabasa sa Biblia. Ano? Una, ang anak ba ay Diyos? Ito, mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Kung ang anak ba ay Diyos. Ito. Juan 1:18 ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So may mabasa tayong ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Tanong, ang banal na Espiritu ba ay Diyos? Tingnan natin ang mabasa sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa banal na Espiritu at magsasabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili at magtabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili? Nang ito ay nanatili pa sa iyo, hindi ba ito'y sa iyo? Nang ito ay ipinagbili, hindi ba ito ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan? Bakit binalak mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. So ano ang mabasa sa 3, bakit ka nagsisinungaling sa banal na Espiritu? At ituloy 4, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So ang anak, Diyos. Ang ama, Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. So, ang tanong, tatlo na ba silang Diyos? King James Version, 1 John chapter 5, verse 7. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Ano daw? And these 3 are one. Hindi sinabing, and these 3 are 3. Kaya itong, for there are 3 that will record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Ito ang mabasa sa tinatawag na
Amplified Bible, mga kapatid, na ginagamit din nila, Revelation chapter 7, verse 10, na ang mabasa ay ganito, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is the Trinity to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. So, asan yung sinabi nila na di mabasa sa Biblia ang salitang Trinity? Kaya, although walang perpektong analogy para sa Trinity, mga kapatid, pero gagamit tayo ng analogy. Halimbawa, ang Pilipinas, isang bansa ang Pilipinas. Pero, binuo tayo ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang tanong, ang Luzon, Pilipinas ba? Natural. Ang Visayas, Pilipinas ba? Natural. Ang Mindanao, Pilipinas ba? Natural. Ang tanong, tatlo ba ang Pilipinas? Hindi, isa lang. Di ba? Kaya, diyan sa mga qualities, diyan sa mga kalikasan, katangian ng iisang pagiging Diyos na pinapaliwanag na natin, taglay sa Anak, sa Ama, at sa Espiritu Santo. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Ang pagiging isa ng Ama at ng Anak, Juan 10:30, ay sadyang malalim at malawak. Dahil pag binasa mo ang buong Biblia, mga kapatid, malalaman natin ang Ama at ang kanyang Anak ay iisa sa kalikasan ng pagkadiyos. Meaning, ang kalikasan ng pagkadiyos, taglay ng Anak at Ama, at gayon din sa Espiritu Santo. Kaya, mabasa natin sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7 sa King James Version, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Tarimong. Bye-bye. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the